Maayong adlaw mga dear friends. Kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pod nga istorya ang atong mapaminawan ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og mga pagtulunan ang atong mga story nga gi-upload dinhi sa ato ang YouTube channel. Ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Mayong adlaw kanyong tanan sa tanan nato mga YouTube subscriber diri sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Sa atong mga dearest friends all over the world, daghang salamat sa pagpadayon og suporta sa ato ang programa sa YouTube channel. Ang pagdalit og lain-laing istorya nga makahatag kanato og kadasig, paglaom ug gugma. Pila na lang kaadlaw, mag-Valentine's Day na. Sa pagbasa nato, usa na lang kaadlaw, January 31, lain na sad, nga hugna, lain na sad, nga buwan, ug buwan sa gugma, Pebrero. Kamu, doon na ba mo'y mga hinigugma? Karong adlaw pag-asawaan ta, ang istorya ni Anthony, nga nagluhan nga the one that got away. Mayong hapon kanimo Papa Joe. Advance, Happy Valentine's Day. Ako di ay si Anthony from Lahug, Cebu City. Usa ka nurse nga nagtrabaho sa usa ka dako nga private hospital diri sa syudad. Ang akong i-share nga story karon mao ang about sa girl nga gitawag nako og Tutga or the one that got away. Way back 2010, 13 years ago. Di ko kalimot. Buwan ka to sa Pebrero. Nang-apply ko as a staff nurse sa usa ka pribadong hospital diri sa syudad. Gitawagan ko sa HR department sa hospital o giingnan nga dawat nako. Isip, staff nurse. Pero tinakong lipaya Papa Joe kay pangandoy gyud nako nga mamahimong nurse. Wa ko'y plano mag-abroad. Ang pangandoy lang nako is mag-serve diri sa tuang country. Ang magkapamilya pod dinilang gihapon sa akong yutang na tawhan. Alas 8 sa buntag ang orientation namo as newly hired nurse. Ako ang pinakaunang naabot kay train jud mi sa akong parents na di maglangay-langay ug hate jud namo ang malate. Pagkataod-taod nang ginahinay ng pangabot ang ubang mga nurses nga pareho nako nga moattend pod sa maong orientation. Pinaka-late sa tanan ni abot mao ang usa ka girl nga medyo mubuon og height. Taason og buhok ug simple lang ang iyang beauty Papa Joe. Actually, di gyud siya matawag og head turner. Pero ambot ba nga makalingi mayug ko sa iyang nahimutangan. Mao siguro to gitawag nga love at first sight. Nakasuway na ko guyab-uyab Papa Joe pero wa man ko kulbai og sama ato. Lahi gyud to ang akong feelings pagkakita nako sa mong girl. Kumbaga, it was the first time nga naka-feel ko og sama ato ka special so sa ka girl. Sa tanaw na ko mga 5 flat lang gyud siguro ang iyang height. Mubo siya pero cute. Ako ma-describe ang iyang beauty kanang morena nga sama sa mga beauty nila ni Angel Aquino. Pero of course, simple nga version. Unom di mi kabuok, tanang nurse ato sa orientation pero naa siya naglingkod sa pika side. Kay uwahi lang siya naabot. Nidagan og 1 hour ang orientation and after that gitour mi sa tibok hospital para ma-familiarize namo syempre ang among trabahoan sa sunod nga mga adlaw. The whole time sa duration sa mga orientation basta makalugar mulingi gyud ko sa girl. Mupasiklap ko niya labi na og di siya makabantay nga nagtan-aw ko niya. Malipay ko para mataas-taas ang ako ang pagtan-aw niya. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga special kayo ni nakong girl da. Sigurado ko nga mahimo kang dakong party sa akong kinabuhi. Nangita ko pa maagi para magkastorya mi. Sa akong gibuhat is while nag-tour sa ospital is hinay-hinay ko ug duol niya hangtod nga nakatapad na gyud ko sa iyang kilid. Nakabantay siguro siya nga naa ko siyang kiliran ni pasiklap siya nako ug mao na to ang akong gipaabot nga makuha ang iyang atensyon. Hi ma'am, first job nimo? Pangutana ko pa niya.
"Hi sir, first job nako." Tubag pa niya nako og ni-smile siya nako. Grabe nga akong kakulba niya itong panahon na. Di man ta ko turpi nga paglalaki kay kadaghan naman ko makauyab. Pero lahi gyud ang effect niya sa ko ang lawas. Mura ba kog nabaguan o mura ba ko og first timer. At last, nahuman na gyud ang orientation og ningon sa among kauban nga mangaon mi. Nagkasabot mi nga mangaon ming tanan sa Jollibee nga duol ra pod sa gawas sa hospital. Naglinya na mi sa Jollibee counter para mag-order sa among kanunon. Gituyo gyud nako nga magpaluyo niya. Human pod na mag-order, nitapad gyud ko niya sa iyang lingkuranan. Human na magkaon naka-decide na pod ming tanan nga mag-malling. Ug mao to, nangadto mi og SM dayon. Naka-decide mi nga mananaw og sine. Grupo lang gihapon mi ato nga nananaw og sine. Kadto pa mi nagkalaila bali nagka-bonding mi. At the same time, getting to know each other. Kay same baya mi og batch. Feeling namo niya itong higayon na we are family. Kaming unom, nag-getting to know each other so usa. Pero lahi ang akong treatment kang Karen. Mas sobra pa sa getting to know. Lahi ang akong intention niya. Mas gusto ko nga magka-close me. Dili as a friend, but as a boyfriend. As a lover, rolled into one. Char lang, Papa Joe. But I'm serious good ha. Usa kada kong butang nga gipasalamat nako kay dihang ni-start mig duty sa hospital, kauban pa nako siya sa NAR station. Mo nga nisamot ang among closeness. Yes, close na kay mi ni Karen. Mura na gani mi og mag-best friend. Pero sad to say, dili as a friend ang akong gusto niya. Nasayod mong tanan nga gusto ko, more pa. Unsaon, wa man dayon ko kapanguyab niya. Bisan og murag halos mabuang nako sa kaibog niya. Kay kabaw mo ngano, nga wa ko kapanguyab niya. Doon na siya boyfriend. Yes, taken na siya. Dili siya available. Do wala din niyang iyang uyab tuwa sa layo. LDR sila sa iyang uyab for 2 years. Pero bisan og LDR, lain pod kaayo panguyaban ako si Karen mismo. Bukang bibig niya ang iyang uyab nga 2 years na sila nga wa magkita o magkakita sa personal. Wa ko ilay mabuhat gawa sa pagki-close na lang yun niya in town. Usa ka adlaw niya to after sa mong duty, giagda ko niya. Kuya grocery Antonina, matod pa niya nako. Sure, amti ko pa nga tubag niya. Moto nga nagkuyog mi og pang grocery. Unya pagkahuman, gutom man mga unta na. Agda na sab ni Karen nako. Sure, amtik na sad nako nga tubag. Unya, human og pangaon naglakaw-lakaw mi sa mall. Bisan og asa lang mi maabot. Dayon diyang gikapoy na mi, naglingkod mi sa bench sa mall. Anthony, di ka ganahan nga makauyab? Pangutana pa ni Karen nako. Nakalitan ko siyang pangutana kay wag ko mag-expect nga mo ito magawa siyang baba. Of course, ganahan ko makauyab uy. Nga naman nakapangutana man ka nako ana. Tubag ko pa. Og ni-smile siya nako og ningon nga. Naunta ko ipilailan nimo akong best friend. Nasa bangko nag-work. Guwapa, single, niya nag-wanted sa duguyab. Nangupaw ko pero wa ko magpasabot nga disappointed ko. Abi manggod nako og nakagusto pud siya nako. Mao nga nakapangutana siya nganong wa pa ko'y uyab. Pero sige lang. Di nila nako ipugos ang dili siguro para ako. Sige ba? Okay ra nako, guwapa man ka ha. Tubag ko pa ngadto niya. Well, kung mao na, let's go. Adto ta karon sa ilang balay ni Donna. Matod pa niya. Karon na gyud dayon? Pangutana ko pa. Of course, uy, unsa dugayan? Tubag pa ni Karen. Dia dayon ang atumi sa balay ni Donna. Gipilayla ko ni Karen kang Donna. Ug wagod siya na makak. Guwapa gyud. Tinuod si Donna. Hello best, mao ni ako gingon nimo nga kauban ako sa work si Anthony. Matod pa ni Karen. Ni-smile si Donna og nisamot siya og kagwapa. Nataha ko kang Donna og nakaingon ko sa una-una nga gupaha ni bayhana oy mopatol ka rin ako. Let me describe her. Si Donna is sosyalon nga klase nga pagkababay. Klase manglihok-lihok, pution ug hamis ang pamanit. Blondie ang hair, taso ug height, unya sakto sab sa panglawas. Sa laing bahin, sa akong itsura,
Di ba sa kubati og naong? Di sa panghambog, doon na pug ko'y ikasarang. Ako mga classmates sa high school ug college kaniadto tawgon ko nila og John Lloyd. Kay doon ako ko'y similarity sa actor nga si John Lloyd, Papa Joe. Igor mi nagila-ila ni Donna niadto. Unya nagbinayloay og cell numbers. Paguli na ko sa balay, nagsugod na dayon mi og text-text ni Donna. Pag madayon ako siyang invite nga mangaon sa gawas ug nisugot man pud siya. Dito, nagsugod na nga medyo nagkasuod na mi ni Donna. Halos everyday na mi nga magkuyog. After work, unya ini kagabi magteksanay ug magtawaganay pa. Murag way pagkapuol sa usag-usa. After 2 months of dating, finally nakadiga na gyud ko. I said, I love you to her. And she said, I love you too. Diri na ako. O diba? What a love story, Papa Joe. It started sa iyang best friend nga mo'y akong crush, gyud kaayo. Ug napunta ko niya. Okay raman sab, kay pagkibaw ni Karen, naglukso-lukso siya sa kalipay. What? Kamu na? Pangutana pa ni Karen. Ug nitubag po ko og yes. I'm very happy for you, Anthony. Ug happy po ko sa kong best friend. Matod pa ni Karen na ako. Happy ko. Happy ming tanan sa mong bagong relasyon ni Donna. Pero unsa ba nga pagkaunsaa nga after 5 days human nga nagkakami ni Donna, dunay gibalita si Karen na ako. Buwag na misa akong uyab, Anthony. Nadi siya lain uyab sa Mindanao. Ug ako nasakpan. Pagkadakong binuang, Papa Joe. Pero wa na lang na ako gi-voice out, Papa Joe, ha? Sa akong nahuna lang na. Nga kung kanusa nga doon na ako'y uyab, nga iyaha pag yung best friend, diya po sila nagkabuwag si Karen og yung uyab, nga tuwa sa Mindanao nga na-assign. Sa kalit naka-feel ko da kong pagmahay nga nung nanguyab pa ko ni Donna. Kung kanusa single na si Karen, grabe ka-ironic ang panghitabo, Papa Joe. Ang kuno na ko, Papa Joe, bisan nagkauyab namin ni Donna, pero si Karen paghihapon ang true love na ako. Nahug namang yun to og panakitbutas na ako si Donna. Ang kunon ko nga mas gwapa, mas sexy, mas classy Donna kay kang Karen. Pero usa ko mabuhat kung kasing-kasing na gyud ang nagsugo nako nga si Karen man gyud ang gisyagit pirmi. Siya gyud ang akong tinuod nga love, Papa Joe. Usa ka adlaw niadto dihang nagmalling me ni Donna, iyang gi-invite si Karen og nikuyog man sab. Kay siguro tungod kay lonely siya og broken hearted. Kuyog-kuyog ming tulo sa mall, manuroy og mangaon. Nahog na noon nga third wheel si Karen namo. Nananaw mi og sini niadto og samtang naglingkod mi tapad mi si Donna unya sa pikas kilid. Si Karen naglingkod. Nasakpan gyud nako nga dunay mga time nga mututok si Karen nako. Feeling giro lang siguro ko. Nganong mututok man si Karen nako nga sige mamigkuyog sa hospital. Matod ko pa sa kung nauna. Yes, feeling ra gyud to nako. Kaya deep inside, nag-wish pa ko nga magkakami ni Karen. Dili kay wish lang, kay murag wa nay kasiguraduan. Nag-hope gyud ko nga someday makadama ang akong gugma ngadto kang Karen. Selfish na ko nga matawag kay na ako uyab, pero nagdahom ng gyapon ko og laing babae. Naghandom. Pero di laing babae para nako si Karen. Siya ang akong original nga gilove. Siya ang akong original nga gipantasya nga wa gyud nahatagig chance nga magkakami. Bisan pag naglibog na ko sa akong feelings kang Donna, pero padayon lang gihapon ko sa pagkirelasyon niya. Hangtod nilanat og 8 months ang among relasyon. Ug sa kadlaw niadto during sa mong 8 months sari, seryoso nag-istorya si Donna nako. Doon na ko isulti nimo, Anthony. I hope nga di ka masuko nako, ha. Kuan man good, nibalik akong ex. I mean, nakibalik na ako. I realize nga siya pag yun di ay gihapon ng akong love. I'm really sorry. Nagulpod ba ako sa iyang gisulti na ako? Kay syempre, buutan man po siya. Abi ninyo sa 8 months na mong relasyon, wholesome kayo mo pa nag-uyab. Kay wag yun na. Nag-LM or nag-love making. Gunit-gunit rin sa kamot kutob. Unya kis-kis ginagmay. Pagkaibaw ni Karen nga nagkabuwag mi si Donna na shock siya. Ha? Wala siya nisulti na ako. Best friend baya mi. Before tanang mahitabo siyang kinabuhi, musulti bigod na siya na ako. Matod pa ni Karen na ako, Papa Joe.
Wa di ay nimo gipaglaban imong gugma kang Donna? Anthony, nisugot ra pud day ka. Pangutanan usab ni Karen nako. Og nitubag po ko nga ipaglaban. Wa na lang kay wala man daw siya love nako. Love pa niya yang ex. Itimbang-timbang na akong pangitabo, murag imposible ba ang rason ni Donna nga about siyang ex daw. Kay matod pa ni Karen, wa naman daw love si Donna ato. I smell something fishy. Di ka halata ra kaayo ko nga dry kay ko sa mong relasyon ni Donna. Ug base naka-feel siya nga si Karen ang akong gusto? Who knows? Pangagpas lang nako Papa Joe. Single na ko o single na pud si Karen. Pero wag ko kay mag-move nga panguyaban ako siya. It's just too hard. Kanabang seryoso kay ka sa babay, di gyud ka kasulti. Padayon lang gihapon mi sa mong work o closeness ni Karen. Hangtod, nga diha na ko nahibaw-an niya. Mulargahin na ra ba kog Australia, Anthony? Matod pa ni Karen nako. Igor ako natulala og ni smile og hilaw. Lain po kayo magpasabot ko nga puritin akong guula. Na-depress ko og taman, Papa Joe. Ngano mangyud nga murag doon na may dakong pedestal nga nag-ali sa mga duha ni Karen. Naka-resign na siya sa work kay 2 weeks na lang mularga na siya og Australia. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga, be a man, Anthony. It's now or never. Mauto, nga nagkalakas loob ko nga nidiga kang Karen. Gi-invite na ko siya og dinner og nangaon mi sa gawas og viola. Out of the blue. Nigawas ang mga puong sa kumbaba nga dugay na kay na akong gitaguan. Gisulti gyud na ako niya tanan. Akong feelings, sukad pa niya tong first time ko nga nakakita niya during orientation. Yes, mubo pa ang tubag ni Karen. Ha? What do you mean yes? Kanang gisugot na ko nimo, pangutana pa nako niya. Unsa pa man di ay, di ba nanguyab na kanako so yes akong tubag. Abi mo ko kabaw sa imong gipakita nako nga halata ra kaayo. I know nga na kay feelings nako, right? Right from the start, mao gani nga gipalaila ti ka kang Donna para di ko matintal nimo. Kay di po ko gusto nga makasa sa kong uyab. Abi nimo wa ko sakiti, diyang nagakamo ni Donna. Sakit ba ya? Ako lang gitaguan. I love you too, dude. Matod pa ni Karen, Papa Joe. Wala ko kabantay nga samtang istoryanay mi ni Karen sa iyang explanation nagtuo na di ay ang akong luha. Nitindog ko o gigakus na ko siya hugot kay Papa Joe. Wa ko'y pakialam nga diha misud sa restaurant o ubang tao nga gipangtanaw mi. Wa ko'y pakialam. Kay all I know is I finally got my wish. My hope and my love rolled into one. Happy kay mi nga kami nagyud. Unya, unsa man nato pagsulti sa imong best friend ani? Pangutana pa nako niya. Sultihan lang ako siya sa tinuod, dude. Tubag pa ni Karen, kay dude man ang tawag niya nako, Papa Joe. Kaya nag-start lagi mi as barkada. Nag-expect ako nga okay raman pod nga makibaw si Donna. Anyways, siya may nibuwag nako, kay wa siya love nako. Pero sunod naman pa nagsulti ni Karen, gibalita siya nako nga suko kuno kaayo si Donna. Suko kayo si Donna baya, mga traidor daw tanduha. Gigamit ra daw nato siya. All the while, from the start, kitagid kuno ang naay feeling sa usa. Pero ngano kunong gipaila-ila pa tamon duha, nandamay ra daw ta, nagduwa-duwa daw ta siyang kasing-kasing. Nakatagaan gyud ko, Papa Joe. Man's instinct nako nga baka krato ang rason ni Donna nga nibalik ang iyang ex. Unsaon, nagyo mga times nga kana magkuyog-kuyog ming tulo nga masakpan ni Donna si Karen nga magtutok nako ug ako pod siguro lahi ang akong tinutukan nga tukang Karen. Tungod lagi, kay siya mangyud ang akong love o dili si Donna. Magbuwag na lang ta, Anthony. Matod pa ni Karen nako. Unsa? Nga nugod, di ko musugot anak Karen. Tubag ko pa. Pero unsa ka man nako nga, dugay naman kami nga mag-best friend ni Donna. Di ko gusto nga forever siya nga masuko nako. For delicadeza sake na lang pod. Matod pa ni Karen. 20 years na daw sila nga mag-best friend sila ni Karen ug Donna. Ug di niya basta-basta buhian ang ilang friendship. Bali, mas gipili niya ang iyang best friend kay kanako. Maluoy ka, Karen. Ayaw lang to na buhata. Di lang po ta magbuwag. Ikaw na nag-ingon na ako nga love ko nimo sugad pa
nag-meet ta 1 year ago. Matod ko pa nga to niya. That's the problem, Anthony. 1 year pa lang ta nga nag-meet. Pero si Donna 20 years na kami nga best friend. I'm sure makita pa kog uyab nga sama nimo pero never na ko makakita og best friend nga sama kang Donna. First time di ko nga nagpakiluoy og babae nga kuwang na lang nga muluhod sa nga tubangan. Pero fix na gyud ang iyang desisyon nga magbuwag gyud mi. Sakit kayo. Nako, kay kung kanus-a, nakuha na nako. Siya after almost 1 year, nawa ra pod siya nako after 1 week sa among relasyon. Labaw pa sa isang linggong pag-ibig ang among relasyon, Papa Joe. Niabot ang adlaw siyang paglarga og nagpabaga na lang pugyug ko sa kong naong ug adto sa ilaha. Nanuktok ko silang putahan. Pag-abli pa sa iyang brother akong nakita. Gipadayon ko sa iyang brother sa ilang sala og nakita nako ang iyang mga maleta nga ready na. Mao po'y pagpanaog ni Karen silang hagdanan. Unsay oras imong flight? Pangutana pa nako niya. 3 p.m. dude. Uy, ganun naamang ka? Tubag pa ni Karen. Mangayo lagi ta og chance nebo. Maybe na pa'y mga pamaagi nga ma-fix nato aning problema ha. Magpakaluoy ko ni Donna. Bisag kung sa buhaton nako, muluhod ko siya nga tubangan para di lang siya masuko ni mo. Buhaton ako na tanan. Matod ko pa. The damage has been done, dude. Love ti ka, pero love sad na ako nga akong best friend. Daga na kayo miug nagian and I never thought nga laki ra ang rason nga para mag-away mi. Tubag pa ni Karen. She made her decision, Papa Joe. Dito pa lang nakita na nako siyang dagway og tuno siyang tubag nga uha na gyud. Kaya nako nga muluhod, di lang ko niya biyaan. But muragwa na gamit, Papa Joe. I cried na murag batang giilugan og duhaan in front of her. And hug Karen nga hugot kaayo. Karen hugged me back ug naghilakpot siya. I'm sorry, dude. I'm sorry kung di yun nako kaya ipaglaban ka. Ingon pa ni Karen nako. I didn't reply, Papa Joe. I just kissed her sa forehead ug nidagan ko pagawa silang gate while gahilak. I-start na ko nga akong motor ug paspas ko nagpadagan nga way lingi-lingi sa likod. Gatubod ang akong mga luha while ga-drive. Wa na ko'y labot na ay makakita na ako nga naghilak, Papa Joe. Sakit kayo. Puwerteng sakita. Wa ko kasabot sa akong gibati atong panahon na. Sakit kayo ang akong dughan. From time to time akong gipahunong ang motor kay di ko kakita sa daan. Kay puno na kay luha ang akong mga mata. Halos every 3 minutes ko magahunong. Midiritso ko sa IT Park o nangita kong space dito nga way tao. And dito, itiwas ko hilak. I never cried that hard before, Papa Joe. Naabtan akong 7 p.m. sa ko ang gihilakan. Hinay-hinay na pud o kadaghan ang mga tao sa IT Park. Mao nga, senyalis na pud to para mulakaw na ko. Paguli sa balay, nidiritso na ko sa kwarto. Way kananay. Gitawag ko sa kong mama o papa para mukaon pero wala ko sila tubaga. Feeling na ako. Gets na to nila. Unsay na hitabo. Kaya wala man ko nila. Kulita pa. Nakalarga na si Karen, Papa Joe. Walay pa maagi nga makontak na ko siya kay giblock ko niya sa FB Messenger. And ang akong cellphone wala pod. Adlaw-adlaw na ko nga ginatry og search ang FB pero black gyapon. I created a new FB account para makita man lang ko si Ayaha pero naka-private ang iyang account. I got depressed, Papa Joe, to the point nga apektado na ang akong trabaho. Init na nga akong opirmi and daghan na maglagot na ako sa work. At first, nakasabot sila but di pud every time sabton ko nila. Mas daghan pa ko akong problema kaysa akong love life. Pero I was hurting that time, Papa Joe. Di ko ma-advisean and maski pag-advisean ko nila, di ko maminaw. I resigned, Papa Joe. I took a 3-month break sa work ug nagpahuay ko. I visited my relatives sa province and I spent my vacation there, hoping makamove on ko ni Karen. I should help myself. Walay laing tao nga mutabang nako. It's not
the end of the world. Day by day, nagsugod ako smile, Papa Joe. Resigning, and that vacation turned out na usa sa pinakasaktong desisyon nga akong gibuhat. Nakabanding na ako ang akong mga igagaw and reconnect ko sa akong pamilya. Kaya miapa sila na ako and we spent 2 weeks together as a complete family. Hilom-hilom ra akong family but I know nga gina-comfort ko nila. Of course, madali nga makalimtan ako si Karen. But naabot na lang ang mga adlaw nga nakaingon ako nga I'm okay. I am finally okay. Nahuman na ang akong bakasyon and pagbalik na ko diri sa Cebu is nang-apply ko og laing hospital. And fortunately nadawat ko. Daghang king gwapa nga mga co-nurses na akong kauban, Papa Joe. But I guess di pa gyud ko ganahan magkauyab. Ato nga time. I had flings but wa ko'y serious nga relationship. Ang ako ra ato is enjoy lang nako ang akong pagka-single. I had 2 flings pero di na ko kauban sa work, Papa Joe. Isa kay nag-work sa call center and after ato niya is medtech from another hospital. Gyapon nagdugay, Papa Joe. Fling ra gyud. And this went on for a few years and not knowing 2 years naman di ay. Di ko kalimot ato, Sabado, Papa Joe, mitingog ang akong messenger sa akong cellphone. Hasta gyud na kong syaka kay ni pop up ang account ni Donna, akong ex. She said, makikita daw siya nako. I agreed para napod may closure, Papa Joe. We met sa ka resto diya sa may Ramos around 3 p.m. Pag-abot nako, dito na, naana si Donna. Niguapa siya og samot. And surprisingly, nag-smile siya nako. Kumusta naman ka? Pangutana pa ni Donna nako. I'm okay. Nibalhin ako sa hospital nga gitrabuan. Single gyapon. Ikaw, tubag pa nako. Okay rapod kay ko. Same work. Same workplace gyapon. Na-promote na ko as manager last month. Matod pa ni Donna. Maayo di ay. Congrats. Mi kalit lagi ka pakita nako. Himala. Joke na ko ni Donna. O Anthony, oy. Nakikita jud ko kay magsorry ko sa akong naingon nimo last time. Sorry tungod kay naguba inyo ang relationship ni Karen. Sorry sad kay selfish kay ko ato nga time. I hope nga ma-forgive ko nimo. Tubag pa ni Donna. Ako'y dapat magsorry nimo, Don. Sa'yo po to na ako. I hope nga happy na pud ka karon and don't worry. Huwag kay dapat isorry. Matod ko pa. Nagkatawaganay namin ni Karen di ay. Okay na mi. I hope nga okay na mo. I really do. Nag-smile pa nga tubag ni Donna. Unsa na mo pag okay nga, di naman ako siya makontak. Block na tanan ang akong account o cellphone number. Private na po diyang FB account. Ingon ko nga to kang Donna. That is why tabangan ti ka. Matod pa ni Donna. Ha? Unsa kan pagtabang? Sige daw be. Pangutana ko pa. Nitubag po siya og naa si Karen diri sa Pilipinas, oy. Actually, katong miagri ka nga makikita nako is gitsyatan nako siya nga magkita ko niya. Of course, giyon na tika og kita para makabalo ka. Muani siya karon 4:30. Mo na nga among sabot. Pero kung mahug sa bangko nga akong gilingkuran, Papa Joe, di ko katuo nga mismo ang babag sa mong relationship sa una. Mauna ang mutabang nako ug mutabang namo. Dako gyud akong pasalamat ni Donna sa forgiveness ug siyang gibuhat. Nagtabi mi ni Donna around 4:30 ug nagring ang iyang cellphone. Si Karen ang iyang kastorya, informing her nga naa na siya sa gawa sa restaurant. Grabe ang akong kakulba, Papa Joe. After 2 years, magkita mi. And finally, si Karen gyud, naglakaw siya. Hinay-hinay og nigwapa siya og samot. Slow-mo kaayo ang iyang paglakaw and wa siya makakita nako. Kaya naa siya kan Donna nakafocus. Naghag silang duha and at her next glance, nakakita siya nako. Nahalagi ka, pangutana pa ni Karen nako. Mismile ra si Donna og iyang giingnan si Karen nga, Best, ako'y nagpaanhin niya diri. Please,
pagstorya na mo and catch up ta later, okay? Gibira ni Karen ang kamot ni Donna, pero paspas kay nakabuhi si Donna. Awkward kayo, pero I initiated the conversation first. Kano sana ka nakabalik? Pangutana pa nako niya. Last week, dude, tubag pa niya. Pagkadungog na ako sa dude kay nakuyawan jud ko. O gikilig kay gitawag yapon ko niya sa among tawganay. Nakabantay si Karen nga klaro kayo nga ma-uhaw siya nako. Our conversation lasted for 2 hours. Gi-unblock na ko niya sa FB and give me her new cellphone number. Nagka-connect mi og balik, Papa Joe, and after a few weeks of courtship, nagkabalik kay mi. All this time, all these years, no one even came close sa akong na-feel niya, Papa Joe. Si Karen gyud. Finally, after all nagian namo, kami na again. We finally had Donna's approval. Karen applied sa mga hospital and nadawat na po siya, Papa Joe. Di na siya mabalik sa Australia. And good news, kasal na namo this coming December. Si Donna, of course, ang bridesmaid, and next January kasal na po ni Donna sa iyang boyfriend. Nakauban na po niya sa bangko. Akong tang i-2-part special ang akong istorya, Papa Joe. Og akong i-end sa cliffhanger ang part 1, pero murag mas maayo di ay, usahon na lang nako. Mas maayo ang ending sa happy ending para ma-inspired pod namo ang uban ni mong tigpaminaw. Love has its own timing jud ay. The more pugson nimo, the more mo palayo nimo. If it's meant to be, it will be maski pugngan pa mi ug baha ug bagyo diha. Learn to forgive ug maabot gyud ang saktong tao para nimo. Salamat kay Papa Joe ug salamat pod sa mga listeners. Again, this is Anthony and Karen nga nag-ingon nga daghang salamat sa pagbasa, and long live dear Papa Joe story.